kasama kang palaging masaya. Anuman ang problema, magtutulungan ka ng GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Manalangin lang palagi, Diyos ang makakasama. Buhay mo ay sisigla at may direksyon na dahil sa GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Buo ang pamilya, malalim ang pananampalataya. Maayos ang buhay kapag kipakinabang siya. Dito, doon, sa ibang bansa. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. OFW na naglilingkod sa ating bayan, sila ay susi sa ating kaunlaran. Hirap at dusang pinagdadaanan, matagumpay na nilalampasan. Kaya ating parangalan ang ating kabayan sa ginawa niya kabayanihan. GFM, Nagpapasalamat ako at nagpapasalamat po kami. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. GFM, 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 GFM. GFM, Gabay ng Pilipinong Manggagawa, abroad. Pamilyang buo, maayos na pamumuhay, malalim na pananampalataya, kapaki-pakinabang sa ating bansa at sa bansang pinagtatrabahuhan. These are the goals that we seek for OFWs and their families, to see them empowered to transform nations. We equip the body of Christ by helping them understand the situations of OFWs brought about by migrations and the issues that go with it. We train their volunteers to become OFW ministers, to minister effectively in times of distress using all platforms including multimedia. We partner with churches here and abroad to
to establish global Filipino centers to help address the plight of many OFWs in distress. Our partnership with government institutions like POEA, OWA, the DFA and its embassies and consular offices helped facilitate repatriation, resolution of labor cases, and countless victims of abuses from their employers and principals. And through government institutions like the Department of Agriculture, Department of Science and Technology, the DSWD, and BPI, we have endorsed countless OFWs to avail various reintegration and livelihood programs. We do all this to see them empowered overseas Filipino workers and their families to do kingdom work. Come, partner with us in empowering global Filipinos through your prayers and donations. Ay ng Pilipinong manggagawa abroad. Uulitin ko ba? Sige, ulitin natin ulit. Magandang hapon po sa inyo mga kababayani. At ito po ang programang Gabay ng Pilipinong manggagawa abroad. Ito po si Kakane. Siyempre, kasama ko na po ang aking partner. Ano ba, kundi si Joy Ilagan, Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Sa lahat po nang nanonood sa Gabay ng Pilipinong manggagawa. At siyempre ngayon ay araw ng Miyerkules at live po tayo dito po sa studio ng Global Filipino Movement. Maliit na studio lamang po ito sa 10th floor ng State Center PLC. Siyempre, mga bading muna sa inyo na mga nakikinig at nanonood, nagla-live stream via your cellphone, laptop po ninyo, o kung saan man kayo naroon, makikita nyo po at mapapanood itong program na ito. 1 hour po ito, and hopefully you can join us para ma-enjoy nyo po yung aming content ngayong ngayong hapong ito pala. Yes, Ka-Joy, ikaw na. Yes po, so sa lahat nga po ng ating pong mga taga-subaybay sa ating pong programa ng Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad, kayo po ay binabati namin ng mapagpalang hapon. At kayo din po sa ating mga taga-subaybay sa iba't ibang bansa. Ano po, kung dyan man po ay umaga, magandang umaga. At kung gabi, magandang gabi po. Nawa po ay makatulong itong aming content sa inyo. At ito ay magsilbing gabay para po sa ating pong pag-abot sa ating mga manggagawang OFW. At syempre, katulad nga ng title natin, nagbibigay gabay nga po tayo sa ating mga overseas Filipinos. Every Wednesday po ito. At syempre, kung makikita nyo naman po, nasa social media rin po kami, nasa Facebook din po kami. Kaya tingnan nyo po, ito po yung aming Facebook page para ma-familiarize po kayo at para malaman nyo, ito pala ang GFM. Sige nga, at makita natin yan. Inihintay lang natin mapakita. Yun na. Lumabas na rin. Okay. Ang hirap talaga ang trabaho ng aming mga background. Salamat po dahil meron kami mga staff na masisipag. On the background lang ay nakikita po natin. Ayan, yan ang itsura ng ating Facebook page. Pagka hinanap nyo po, type nyo lang po Global Filipino Movement Foundation Inc. At ito po ang makikita nyo. Siyempre, sabihin nga ni magpapasalamat ba tayo? Yes po, so marami pong salamat sa ating mga 8,000 followers. Kaya doon po sa lahat po ng nanonood, patuloy po nating i-like at i-share po natin ang ating pong
page, ano po. Kaya din po ay kung nais po nyo bumisita sa aming pong ditong opisina, ay mangyari po ay kayo po ay pumunta lamang sa yan, makikita po nyo dito sa ating pong screen, ano? Pwede po kayong pumunta dito, yan, yung naka-red po dyan. Tayo po ay nasa 10th floor State Center 2 Building, Ortigas Avenue sa Mandaluyong City. Kung alam niyo po yung dating POEA na ngayon po ay DMW na, tayo po ay right beside DMW office. Ano nga? Kaya hindi po kayo maliligaw at pwede po nyo kaming matagpuan dito lamang. Yeah. And then ganun din po ay pwede nyo po kami pa-connect. Yan. You can connect with us with our FB page po, the Global Filipino Movement Foundation. Ganun din po sa ating pong website, ano po, at ganun din po sa ating pong Instagram. Ayan. So, pwede po yung makita at malaman ng aming mga ginagawa. So, kami po din ay mayroon tinatawag na COOP program. So, ang ibig sabihin po nito, Caring for Outstanding Outbound Laborers. Na kung saan po ay nagbibigay tayo ng online appointment, libre po e-registration, ganun din po yung printing of documents. Ganun din po yung online submission of documents for direct hires. At may libre din po kaming photocopying. And then yung lalo tigit po yung ating pong services ng paralegal services. Na nagbibigay din po tayo ng mga free meals na kung saan po ay nagbibigay tayo ng stamp. At ito po ay good stamp po. At ito ay limited lamang sa oras ng 11 a.m. to 1 p.m. Yeah, So first come, first serve po ito. Yan. At siyempre, pagka nagbumisita na nga po kayo dito, malalaman nyo marami kaming mga program na dinadala. Excuse me. Especially mga programs mismo pinopromote sa atin ng ating mga partner agencies. Katulad ng Department of Migrant Workers, ng OWA, at ito particularly ito pong ahensya ito na Department of Science and Technology, ay meron silang pa-anunsyo. Ito po ay calling all OFWs in NCR, no? NCR, no? At medyo ito'y maganda, no? Ang paanyaya nila is join us in creating OFW technopreneurs through science and technology. Ibig sabihin, yung mga OFW na gustong mag-entrepreneur pero gamit ay teknolohiya. Ito po yan, iso-shorten ko nila kasi medyo mahaba yung kanilang mga instruction. Pero pumunta kayo sa kanila pong website at makikita. Gusto nyo mag-business, kahit nandun po kayo sa inyong bansa na pinagtatrabahuhan, basta kung gusto nyo mag-business using technology, umattend kayo dito dahil kapag nakuha nila o naibenta mo sa kanila yung ideya mo na business, pwede kayong bigyan ng grant para matustusan, masimulan ang inyong mga business na gustong itayo. Ito lamang po, no? Hindi ko na po babasahin lahat yan. Ang pwedeng mga naka-return ng mga OFWs, mga OFWs na trabaho pa. Basahin nyo lang po, meron itong mga dynamics, meron mga requirements para makapag-apply. At ito rin, basta kung medyo techy kayo, scan nyo lamang itong nakikita nyong QR code. Pwede ho kayo makapunta doon sa application form. Deadline, mahalaga. January 31, 2024. Again, January 21, 2024. Siyempre, pagkatapos muna nito, mag-shoutout muna tayo sa mga nanonood na dito sa atin. Good morning! Partner, hindi 21 yun, 31. 31 nga, sinabi ko nga. 31, okay. Si Marel Rosales. Yan ay nasa Dubai. Good morning po, Pastor Rene, Miss Joy, and mga kababayani. Thank you. Ana Marisa Carvajal. Good afternoon, Pastor Rene and Miss Joy. Yes. Yan pa. Meron pa, yung mga pabati. Si Grace, no? Sabi niya, shared, done. CPD volunteer, Cynthia Hintay, Katibayan, no? Bobadilla, Bel Beltran, sino pa? Si Ma'am Kim Bisa,
Sige, sino pa? GFM Church Partners, si Jesus Intercessor Baptist Church sa Imus. Sino pa? Maragondon Ministerial Council. Sino pa? Ang Kaokmi OFW San Roque. Nako, ang sisipag ng mga yan. Helen Santos. Sino pa? Si Janet Lorenzana Montalban. Yan, Ma'am Janet, yung kung may libreng yung breakfast sa Yun ba yun? Yes, opo. Wow, Yung libre. unlimited breakfast. Yan sa atin libre daw, sabi niya. Unlimited breakfast. Nako, hintayin mo kami dyan, Janet, at pupuntahan ka namin dyan. OFW Federation San Mateo. Masipag ito. Siyempre, Church of the Alpha Omega Christian Ministries San Roque. Sino pa? Si Mary Grace, Ilalim. Sino si Mary Grace Ilalim? Hindi po yan ibabaw, ilalim po. Si JRM Aniel. Nako, Ayan. lahat ng mga yan, binabati natin. So, salamat sa pakikisama niyo po sa amin ngayong hapon ito. At syempre, ano ba ang content natin ngayon? Tayo po ay merong igikes at ito ginesa natin before. Pero gusto kasi natin malaman ano ang ginagawa ng GFM, lalong-lalo na nagsisimula pa lamang ang taong 2024 at gaano ba ka-busy ang GFM ngayong panahon ito. So mamaya makakapanayan natin, walang iba kundi si Pastor Roji Candelario, who is the manager of the Church Partnership Department. Malalaman natin yan kasi palagi mo kasama yan At tulungan mo ako mag-interview mamaya. Okay. Hindi po kami nagsasama niyan. Okay, pero magandang kwentuhan to dahil marami pwede tayong matutunan. Ano ba ang ginagawa ng GFM at bakit busy at palaging nasa labas itong si Ma'am Joy at si Pastor Rob. Mamaya po, at huwag kayong aalis, magbabalik po ang programang Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad. Stay tuned! Bata, mag-a-abroad ka ba? Hep. Bago ka magdesisyon, panoorin mo muna ito. At baka magbago pa ang isip mo. Hindi biro. Ang mag-abroad, tinatayang nasa 10 milyong mahigit ang kabuuang bilang ng mga Filipino ang nagtatrabaho abroad. Ikatlo naman tayo sa buong mundo na may pinakamataas na remittance mula sa mga OFWs. Nagtanong-tanong tayo sa ilang mga estudyante kung bakit nais nilang magtrabaho abroad at ito ang ilan sa kanilang mga sagot. Walang mahanap na trabaho dito. Gusto kong kumita ng mas malaki. Hindi kayang bumuhay ng pamilya ang sweldo dito. Gusto kong subukan ang karir sa ibang bansa habang bata pa. Gusto kong pag-aralin ang aking mga kapatid. Gusto kong ipagamot ang nanay o tatay ko. Nangangarap ako na mamuhay sa ibang bansa. Gusto kong makaipon para mabili ko ang lupang sinasaka ni tatay. Sa pag-abroad, merong mga risks at mga challenges. Maraming challenge ang haharapin mo sa pag-abroad. Tulad na lang ng pagkakaiba ng kultura at lingwahe, ibang tradisyon, relihiyon, pagkakaiba sa pananamit. Mayroong lugar na sobrang init, meron din naman sobrang lamig. At huwag ka nang maghahanap ng only rice. Siguradong wala niyan sa lugar na iyong pupuntahan. May video ka ba? Baka wala din. May mga makakatrabaho ka na iba ang ugali at pamamaraan sa pagtatrabaho. Malamang na mas maunlad ang teknolohiyang gamit nila kaysa sa atin. At naku, kapag tumama ang homesick, malayo ka sa mga kapatid mo, sa tatay mo, sa nanay mo, sa mga tropa mo, sa piyesta, sa birthday party, binyagan, galaan at iba pa. At pagka nagkasakit ka, walang mag-aalaga na nanay sa iyo. Magpupunas ng malamig na tubig kapag mataas ang lagnat mo.
magdadala ng pagkain sa kwarto mo, maghihimas ng masakit mong katawan. Pagka may krisis sa pamilya, asahan mong magiging dependent ang pamilya mo sa perang pinapadala mo. Huwag naman sana na habang nagpapakahirap ka sa pagtatrabaho abroad, iba naman ang tinatrabaho ng asawa mo or girlfriend mo. Naku po, tatang! Pumunta naman tayo sa mga risks. Alam mo bang talamak ang illegal recruitment sa atin? Ayon sa Statista Research Department, noong February 2, 2022, mayroong 1,800 na kaso ng illegal recruitment ang na-record mula January at October ng 2021. Mas mataas ito kesa sa nakaraang taon at patuloy pang tumataas. Ang apat na common targets ng mga recruiter ay mga family providers, mga nag-aambisyon na lumabas ng bansa, at mga estudyante na bagong graduate na katulad mo. Ilan sa mga modus operandi ng mga illegal recruiter na ito ay ang internet scam o blind ads, direct hiring, tourist worker scheme, backdoor point scheme, student worker scheme, at visa assistant or consultancy scheme. Kaya mo ba na harapin ang mga challenges na ito? Financially capable ka ba? May kwalifikasyon ka ba? Handa ka bang iwan ang iyong pamilya para magtrabaho abroad? Kaya kung nagbabalak kang mag-abroad, abay isipin mo muna, alam mo ba ang mga risks at mga challenges ng pag-abroad? Ulat ako, akala ko kung nasaan ako. At nagbabalik po ang gabay ng Filipinong manggagawa abroad. Kasama niyo po rin po ang mga lingkod, si Ate Choy Lagat, at ang yung lingkod, si Pastor Rene. So, siyempre, sabi nga namin kanina, meron tayong guest at kasama na namin sila. Siya. Sila. Marami kami. Marami kami. Saray. Kasama na namin siya at si Pastor Rogie Candelario ng Church Partnership Department. May dumudungaw. Saya-saya dito. Saya dito ngayong araw na to. So, ang ating panauhin ngayon ay isang tubong tansa Cavite. Ayan. Talagang naman. Yes. Cavite pala ito. Yes, so ito'y matapang. Kasi di ba? Yung... Teka muna. Hindi ako, Ilonggo. Ay, naku. Pero ako sa tansa. Natansa lang kayo. Mas kapot. Kaya bigla akong nagulat. Cavite ba? Yung bahay. Pastor Rogie, bati ka muna sa ating mga nanonood. Magandang hapon sa mga nanonood ng Gabay, ng Filipinong Manggagawa Abroad. Sumulat kayo dito sa Global Filipino Movement. Magandang hapon sa inyong lahat. Napalain kayo. Po. Tingnan mo yung tono niya. Hindi Kateteño yan eh. Iloilo. Ilonggo. Ilonggo. Ay, nako. Ilonggo. Ayan. Never Sir Rogie, welcome sa program mo. Kasi kaya tiniture ka namin kahit na short notice. Short notice. Kasi last week pinag-usapan na namin yung mobilization. At doon natin na dinig na may programa pala na parang migration awareness program. Eh yung migration awareness covered pala doon yung mga ginagawa niyo mobilization. Sa totoo lang tayo, pagka nag-usap tayo ng mobilization dito sa GFM, nagkakaintindihan tayo. Pero pagka yung, siyempre yung mga nanonood sa atin, yung nakakaalam sa atin, ano yung mobilization na sinasabi nila? Pagka nag-mobilize, ano ba ibig sabihin niya? Ano ba yan? Mobile patrol ba yan? O ano ba yan? Pagka ba, ano ba, in the GFM context, sa inyong ginagawa bilang church partnership at mobilization ng GFM, ano bang ibig sabihin pagka nag-mobilization kayo? Kayo palagi magkasama Ate ko. So, ano nga ba talaga? Well,
siguro sa kaalaman ng lahat ng ating mga OFW ay nasa 10 million or 14 million lahat. Oo. Sama mo na yung pamilya, Oo. yung asawa, at mga anak. Kaya ganun po yung number of 14, approximately 14 million. Yes, yes. Mhm. And so, ang focus ng GFM ay para matulungan itong mga OFWs natin. Mhm. So, hindi naman kaya ng GFM. So, we are mobilizing the churches para mag-conduct ng mga migration awareness Ayun. sa Region 4, Region 3, NCR, at maging sa Cordillera, sa CAR region, no? Okay, ibig sabihin pala yung context na word na mobilization, ang ibig pala sabihin nun, dahil sa dami ng OFWs Yes. sa mga families, hindi kayang gawin ni GFM. Yes. Yes. oo. Kaya nag-mobilize. And I think merong connection ito dun sa mission natin, ano? Yes. Ano ba ang mission natin? Sige nga, tingnan nga So, natin. ang mission po natin ay to mobilize the body of Christ to equip overseas Filipino workers and their families to do kingdom work. Ayan. Kaya doon pala galing ang mobilization. And yes, binanggit niyo nga po kanina, saan particularly ngayong 2024 nagmo-mobilize si GFM? May binanggit kayo kanina mga Yes, ang focus natin ngayon ay Region 4, Region 3, Mhm. CAR, at saka NCR. Okay. Ulitin ko Region 4A, Yes, ano pa to? Cordillera, yes, tama. Region 3, Tapos, ano nga pa yan? Region 3. 3. Okay, tama. Region 3 which is Tarlac. Ba yun? kasama Bulacan, Yes. Panga, Pampanga hanggang Tarlac. Opo. Okay, and then NCR. yes. Is there any reason why we are focusing on those 4 regions? Bakit kaya tayo nandoon? Ayon sa survey, itong mga lugar na ito, itong mga region na ito ay dito ang pinakamaraming OFWs. Mhm. Dito sila naninirahan. In Sa terms mga of region na yan. in terms of concentration, Yes. ibig sabihin nandiyan dyan yung mga kasama na ba dyan sir yung mga nag-immigrate na? Kasama na ba yan? O yung mga nagtatrabaho lamang? More on, kasama na. Kasama na rin, mix na rin siya. Okay. At doon sa 4 areas na yon, kaya doon tayo nagpo-concentrate is nandoon sila. Yes, at saka doon din po nagpo-concentrate ang mga illegal recruiters sa mga area na yun at maraming nagiging biktima dyan sa lugar na yan. Kaya tayo nagpo-conduct ng mga migration awareness sa mga schools at saka sa mga communities. So, ibig sabihin pala, Pastor Rodgy, very clear ang objective ni GFM for mobilization dahil unang-una, ito sa 4 na ito yung nakakoncentrate si OFWs and families. Pangalawa, dahil nandoon ang concentration ng OFWs, nandoon din pala yung mga illegal Yes, recruiters tama at ka dyan, saka partner. mga human trafficker. Mhm. Oo. So, paano naman, Pastor Rogie, nakakatulong ang church para sa ating mobilization? Well, sabi nga kanina, ay we to mobilize the body of Christ to equip overseas Filipino workers to do kingdom work. Ang kingdom work ay nagsisimula yan sa evangelism. Mhm. Bago natin ma-disciple, kailangan mo na marinig nila ang gospel. Ang gospel tutubo yan. And by the way, we are not only mobilizing the churches. Mhm. We are partnering with the LGUs. Okay? Dahil sa batas natin, ang LGU at saka yung NGOs na katulad natin ay siyang may pangunahing responsibilidad upang ipalaganap ang Republic Act 10022 na kung saan nangangalaga ng kapakanan ng mga OFW. Okay. So, ibig sabihin, specific na nakasulat doon sa RA 122, na kailangang makipag-partner or merong reciprocity ng pagtulong Yes. sa both sa mga OFWs at families. Yes. Naisip ko lang kasi, sir,
itong batas na kinote mo, from experience, mukhang hindi karamihan sa mga LGUs, hindi rin nila alam na may ganitong batas. Kaya nga po, kaya tayo ay nag-mobilize, binibisita natin ang mga lugar na ito, binibisita natin ang mga mayors, mga barangay captain, para ipaalam sa kanila or i-remind sa kanila na meron tayong responsibilidad na ipalaganap ang information na ito. Kadalasan nga sinasabi ko, kapitan or mayor, kung meron pang illegal recruiters na gumagala rito, kung may nagiging biktima ng illegal recruitment, tayo ang mayroong or kayo ang mayroong responsibilidad. Kayo ang dapat sisil kasi hindi niyo pinaalam sa kanila na ito'y bawal ito'y bawal ito. Yung mga ganun. Parang medyo medyo mabigat na paalala yon. Pagka ganun ang sinasabi nyo, ano nagiging response ng mga barangay officials pagka ganun? Nakakatuwa naman, naging receptive naman sila at inaalaw tayo na sige mag-conduct kayo ng awareness ito sa amin. At dumadalo sila, pinadadalo nila mga konsihal, mga functionaries, di ba Sister Jay? Yes po. At isang maganda nga po yung ginawa po namin itong January 5, yung po yung sa Rosario, yung 2 barangay. Kaya halos lahat po ng functionaries ay nandoon po. Teka, parang nireport natin yan last week. Ano nga yung 2 barangay na yun? Barangay Itlugan at Barangay Maalasas. Yun. Masaya. Nakakatuwa yung pangalan nila, Itlugan at Maalasas. Ayan. Yun po ay mga municipal. Hindi, Barangay po yan sorry. ng Rosario, Batangas. Rosario, Batangas. And I know specifically, kaya kayo nag-concentrate dyan dahil meron kayong goal eh. Gusto nyong abutin yung lahat ng mga barangay sa Rosario Municipality. Ilan ba yan? Ang barangay po sa Rosario ay 48 barangay. So ang amin po napupuntahan na ay 32 barangay. Ayan. At ang isa pong walang update po namin, yung sinasabi ni Sir Rogie na mobilization sa LGU. Shout out po kay Kapitan Mayor Antonio Di Mayuga ng San Pascual. Kaya salamat po sa inyong mainit na pagtanggap at gayon din po sa DALG po natin dyan si Ma'am Myla Maniebo. Ayan po. At sa AB President po si Barangay Captain Medrano. Ayun. Kaya iniantay po namin yung sagot po nila para sa pag-endorse nila sa 29 barangays. At 29 barangays Sa San Pascual. Sa San Pascual. How about Bawad? Ayun ang Bawan. Ayan. Buti binanggit mo. Yes, sa Bawan po. Salamat po, Mayor Ryan Dolor. Ayan. At yan ay isa sa pinakabatang mayor, Nang, naging mayor ng Bawan. yes po. So, salamat po, Mayor Ryan Dolor, sa inyong napaka-immediate response na nagpagawa agad siya ng endorsement. Wait. Pag sinabi mong immediate response, ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin po, binigay namin yung sulat namin at binasa niya, pinapaliwanag niya sa akin po. Nung ipaliwanag ko po, tinawag niya agad yung attorney nila. Kasi attorney Tanag po. At sabi niya, gawan mo na agad ng endorsement. Mukhang naunahan mo na sila sa announcement. Parang na-corner mo na. Kailangan dahil na-report na doon sa kanya, yung endorsement, does that mean, ang ibig ba sabihin nun, with that endorsement, pwede nyo nang gawin yung mga Migration awareness. yeah, Saka symposium po sa mga schools. pati mga symposium. Oo po. Additional po yun na i-attach po sa sulat. At ang Bawan po ay ang endorsement ko ay for 40 barangays. Babalik ako kay Sir Roger. Pastor Roger, yung nakikita mo kasi excited yung partner mo. Parang, Ako hindi. yun na nga yung tatanungin ko eh. Parang excited. Parang doon sa inyong pakikipag-usap, dahil sa excitement niya, binibigay na puntahan nyo ito ganito, itong barangay ito. Sabi niya nga kanina, 32 barangay, natapos na. Ilang barangay, ilang municipality yan. Abay, ibig sabihin natutulog pa ba kayo? Kaya nga, kadalasan alas 2 pa lang ginigising na ako ng wife ko pa. Maligo. My. Kaya hirap ako. Pero buti na lang pinaliliguan ako ng wife. Kaya yung po si Sir Roger, napakasipag po niya na
kahit po galing siya Tansa, Cavite, dadaanan po niya ako Mm. para pumunta po kami sa mobilization. Oh, may nagtatanong dito, Sabi ko ni, Saan daw sa Tansa? ano to? Saan po kayo? Sabi ni Marel, saan po kayo sa Tansa, Pastor? Gabiwas. Ay, Oo, ako. kapitbahay tayo sa Tres Cruces. ako. Baba naman. Tres Sabing Cruces. Oh. Yan, Marel, meron ka ng magiging bagong kakilala pagka umuwi ka. Meron pa ba? Meron pa bang mga share ng ano? Ayun, sino nga ito? Si Malu Robles, blessed morning. Si, ba't naman kasi ganun ang ano? Ayan, Ayer Eskel Castor. Hello po, Sir Rene. Hello po, ma'am. And sir, God bless. Yan. Ako good afternoon din sa'yo. Ikaw ba OFW? Nasaan ka ba ngayon? Sino pa? Meron pa bang ano? Okay. Anyway, sa dami ng gagawin, yun na nga, sabi ko, natutulog pa ba kayo? At saka, paano nyo ginagawa yan? Kasi, eto nga pagsasalita na lang na iniisip ko parang maya-maya baka mawala na ako ng boses Pero kayo, every week, mukhang meron kayong kausap, tapos nagsasalita kayo, ang pinakamaliit na audience yung 50, umaabot ng 300, 400 tao. How do you do this and why do you do this? Bakit nyo ginagawa ito? Kaya nga sa ngayon ay nag-ano tayo, nakipag-partner tayo sa mga churches na tinitrain natin para mag-conduct kami. Okay. Awareness, para may katuwang kami. Parang hindi kayo palagi Oo. Kasi ako'y, kung awa na ako rito sa partner ko, pag nagsalita ito 2 oras, walang humpay. Walang humpay. Oo. Walang humpay at saka walang Ah, walang break. Oo, walang break. Pag-umpisa na doon ito. Pagka hindi mo yata sinenyosan ng ganun, hindi mo friend. So it's good. So ibig sabihin you're transferring knowledge and capabilities. Yes po, partner. Gaya po ng sa San Pascual, kung mayroon man po tayo ngayon na endorsement para sa mga barangays, meron naman po tayong mga tinrain na mga church partner para po sila po yung gumawa na nito. Okay. Ayan. Ang maganda nito, nakita ko nito, parang GFM is into empowerment. Yes po. No? Empowerment in a sense na ang ayaw natin nakasentro lang sa atin yung ginagawa. Kundi ang gusto natin, when we say we mobilize, we empower them to do what we're doing, ginagawa. Para sa ganon, tama yung, ibig sabihin, tama yung prinsipyo ni Pastor Audrey kanina na hindi namin kayang gawin ito mag-isa. Kanya nga ba, nag-mobilize, nagpupunta sa isang lugar, pagka merong nakausap na mayor, merong church partners doon sa area na yun, na meron kayong training na ginagawa. Pwedeng pakibanggit po ano yung training na yung ginagawa. Actually, migration awareness siya, no? Anti-illegal recruitment, at saka trafficking in person. So yun ang mga ginoconduct natin. At saka yun, values, how to teach values sa mga kabataan. At saka yun nga, hinihikayat natin yung mga churches. Kung nasa puso ninyo ang mag-ministry sa campus ministry. So may campus ministry. Yes, ito po ay napakalaking oportunidad kasi yung mga kabataan doon na nakarinig ng gospel ay sino magdi-disciple sa kanila. So dito natin kailangan yung mga churches. Yeah. And that's why you have what you call, meron kayo tinatawag na GFM ambassadors Yes. Oo. Paki-explain ng konti. Why did you call it GFM ambassadors? Ikaw nga, partner. Ayan. So yung GFM ambassadors po natin ay yung tinatawag po sila po yung magiging ating pong mga ambassadors na ating pong mga Representative. yes po, sa mga representative po natin sa ating mga barangay at mga eskwelahan kung paano yung pong ating pong mission ay madala po nila para sa ating mga OFW. So, Parang pumupunta sila doon, they are not just churches but they are GFM.
Okay. So that's why we are Nare-represent. ambassador. Oo, kaya parang GFM ambassador. Yes Dahil po. they when they go to school or to a barangay, GFM ang pakilala nila. Yes po, yes. yes po. So dala-dala nila ang GFM. Maganda to, no? Kasi ang sabi mo nga kanina, hindi natin kaya itong Mhm. isa. I think that's the emphasis. Kaya natin tina-transfer yung capability sa iba't ibang mga partners natin. Ano ang outlook for the year 2024 in terms of mobilization? Anong gusto nating maabot? We want to see churches na sila na yung conduct ng mga migration awareness sa school. When we say migration awareness ay anti-illegal recruitment at saka trafficking in person at saka yung mga cost of migration, yung mga effect sa mga families. Sa and families, families. oo. So we want the churches to propagate or magbigay ng mga information na ganun. Ma-aware yung mga tao na hindi porke nag-upload ay ganito na sitwasyon. Okay nga, maganda. May dollar tayo pero yung impact sa families ng mga OFWs ay kailangan malaman natin. Okay, by the way, Pastor Rochi, partner, alam na ng Department of Migrant Workers na isa lang tayo sa iilan na gumagawa ng migration awareness. Ano mo ang tawag nila dito? Ano eh? Ano nga? Meron silang mga ganong kampanya na anti-illegal anti-illegal recruitment seminars. Nung binanggit natin ito, anti-illegal recruitment awareness, IRA, sabi nila, sila na yata ang gumagawa nung dapat tayong gumawa. So aware sila mga kababayani that GFM as part of their program ay tuloy-tuloy. Tama, no? Tuloy-tuloy ito, no? Whole year round. Yes. You're doing this. Dahil gusto natin maging aware ang bawat mamamayang Pilipino ay hindi na sila maging biktima. No? At last question na lang, Pastor Rochi. Meron ba kayong gustong ma-attain na number of partners na pwedeng mag-duplicate ng ginagawa ninyo? At gaano ba karami ang gusto nyong abutin this year? Siguro sa abutin muna, if GFM is targeting 82,000 this year, siguro mga 1/4 lang sa atin nila. Parang nagiging masyado kayong conservative. Siyempre, yung geomedia parang sa isang buwan pa lang ay siguro mahina ang 2,000 na audience ninyo eh. I'm sure, no? Hindi, mga kababayan, sa sobrang sipag ng dalawang ito, marami itong kausap eh. No? At itong si partner gaganyan-ganyan yan, pero napakaraming ganyan na talaga yan. Napakaraming panahon, napakasipag. Doon si Pastor Rochi, talagang all out, all resources out. Sana naman this year mas marami resources. Hindi, may support na naman tayo na po. Ang gusto lang natin sabihin dito is that we are proud to say, Pastor Rochi, Sister Joy, we are proud to say that you are really doing very good dun sa what you do. Kasi, and we are proud to say that you are definitely part of the team. Kasi nga, yung mga ginagawa ninyo, empowerment, training, transfer capability, evangelizing, discipleship. Alam niyo po, hindi lamang po ang GFM, hindi lamang po para sa advokasya ng welfare, ng protection of migrant workers' rights, but we are after the soul care Yes. or spiritual care of OFWs and
families. Naku, with that, nagpapasalamat tayo. Thank you. Okay, Pero pwede bang by the way, nais ko sana sagutin yung tanong kanina. Sige. Ilan ang nais namin nabutin? Go ahead, go ahead. Well, sa Cavite, marami tayong partners. Yung grupo ng Kaokni, yung grupo ng SIPAP, no? At saka yung grupo ng tawag nito, Pastoral Association Ministerial Ministerial ng Bansa. And then sa Batangas, mayroon tayong Meron din ano dyan. Marami po. Batangas, ano. Opo, we have 21 municipalities at ang naabot na po natin ay Rosario, yan po Garcia, yan po Batangas City, San San Pascual, Bawan, Juan. Mabini po, and then po yung grupo ng mga partner ng mga grupo na siya ng PAM. Palm, yan. Yan. Palm, yan po yung Rosario. Oo. Yung UABC Batangas. UABC. Yan. Meron pang isang malaking grupo Yun dyan. po yung God Bless Batangas. Yan po Yan. yung kabuuan. Oo. Kaya po, hi po, Bishop Bonggihon. Bonggihon. Napakasipag Oo. natin. Oo. And then, siyempre po, salamat kay Pastor Eloy Bulanghagi. Happy birthday Happy kahapon. birthday po. Ayan. Happy Na birthday. kung saan po siya po yung pinaka-amin po nag-coordinate po doon po sa San Pascual. Siya po yung nag-ano sa amin. And then kay Pastor Ben Barquez po ng Bawan, Batangas. Ayan. Mhm. May meeting po ang scout ngayon. Kaya Okay. bakit po pag-usapan po yung Okay, ano. mamaya i-announce lang natin. Meron kayong mga pa-announcement eh. Pero papasalamat na tayo kay Rogie. Welcome. Rogie, thank you so much Welcome. for the update and for pagpe-pray natin ang inyong department. Yes, Napaka-busy tama. na. Oo. So baka may pwedeng sabihin si Sir Roger sa encouragement natin sa mga church partner. Mhm. Baka po Oo. may last word po kayo dyan. Yes. Huwag naman last words. Encouragement. Bago ko magpaalam ng lalo ko mag-alfred. Yes, sa NCR, Insure, inaasahan natin ang kanyang partner. Yun. Yan, Elder Taguig. Shout out kay Pastor Alan Alicando. Kaya tayo. Ay, siya po yung Pampanga. Pampanga, Kaya, Yun. na grupo ni Pastor June. June, June. Gabiola. At sila rin na. Maricon. Maricon niya. So inaasahan natin may 8 partners tayo Sa Bulacan. sa Bulacan. Ayan. Oo. by the way, you are going international CPD. You're going international na. Yes. Oo. Ay, siya nga pala. Mga partners sa Dubai. Dubai, Nasa akin Saudi na po pala. Arabia. Sa akin na po pala yung kanilang pinirmahan at gusto makipag-meeting po At nila. may papasok pa ako sa inyo, yung sa Thailand pa. Oo, talaga naman. Going international po itong mga ito. Kaya hindi ako magtataka kung ang mobilization na eh. 2023 Pray for yan. us, we're mobilizing in Thailand, Yan, marami. in Dubai. Wow, Dubai. 2025 yan. Ayan. Okay. Hopefully. Yeah. Nako, maraming salamat. Thank you for being with us. Thank you rin. Opo. At magbabalik pa po ang ating programang Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad after this short break. Salamat.
At nagbabalik po ang programang Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad. No? At exciting yung interview natin yun, Ate Joy, ha? Yes At po. syempre, we are with you in prayers, support, no? Especially dun sa inyong gustong abutin, no? Na mga lugar. At i-shoutout natin itong si Malu Robles. Ano? Sabi niya, thank God. Isa ako sa mga GFM ambassador. God bless GFM. Okay. At merong pinapa-announce si Grace. Sabi niya, please support ang program ng Youth Department of Kaokni, San Roque. Ngayon, darating na February 24, 2024, Valentine's Celebration. Pag-ibig Night. Wow, ang galing dyan, Sarap umaten. Pag-ibig Night. Diba? Parang Pwede tayo umaten merong dyan. Sabado Night, pero ito Pag-ibig Ibig Night. night. Yan. Para sa mga kabataan ang program, at we are looking forward to invite those students kung saan tayo nag-symposium na at para din sa mga OFW kids. Ayan, so, sa mga nakikinig po sa atin, sa mga taga Naik Cavite. Also, shout out dun sa mga sa Cavite. Tingnan natin kung saan po natin ito ma-attenan Kung makakapunta bagay, ba't hindi? Yes po, yan. Anyway, bago po tayo magtapos, nasa huling part na po tayo ng ating programa, ay magbibigay naman po tayo ng gabay mula sa salita ng Diyos na mababasa natin sa Proverbs chapter 15 verse 13. At ito po ang sinasabi, a happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. Yan ay sa NIV version. Basahin naman natin sa Tagalog, yung magandang balita, Yes. Bible Tagalog. Ito naman po ang sabi sa Kawikaan 15:13. Ang taong masayahin ay laging nakangiti. Ngunit ang may lumbay ay waribang nakangiti. Nakangiwi. Alam mo, itong version ng MBB tag, parang at home sa atin, parang Batangas na Batangas. Taga Batangas kasi po ang nagsali niya, Mhm. translation ng Tagalog. Oo, masayahin. Ang taong masayahin laging nakangiti. Ngunit ang may lumbay ay wari baga. Nakangiwi. Wari bagang nakangiwi. So, ibig sabihin pala, hindi pwedeng maitago Mhm. ang nilalaman ng puso. Alam mo kapag isang tao ay malungkot o may lumbay. Kasi palagi siyang ganito, Tigil. baliktad yung pagka nakangiti, nakaganon No? Parang smiley. Tama. Yung sinasabi. Pagka naman na may lumbay, nakangiwi. Iba pa nga, iniisip ko nga, ano ba yung ngiwi mismo? Parang, ganun ba yun? Hindi ko maano But, ito yung message dito, no? Ang taong masayahin. Kailan ba nagiging masayahin ang tao? Masayahin siya kapag tungan mo, May kapayapaan ang puso. may kapayapaan ng puso. Ano pa? Masayahin siya. Hindi, bago yung mga yun, yung pinakamababaw na unang papasok sa isip mo, masayahin ang isang tao kapag Walang problema. atin pa rin yun. Malalim pa rin. Yung mababaw. Pag may pera. Yan. Ayan, tama sinabi ng asawa ko, masaya daw siya pag uuwi kung may pera. May pera. Ano pa? Masaya kapag May pagkain. may pagkain. Ano pa? Masayahin siya kapag siya in love. Yun. Tama. Kasi malapit ang February. Gayo pa. Talagang labo palapit. Anyway, yung mga yon, puro mga mabababaw yun at kung minsan, at sad to say, yun yung mga inaasam o mas inaasam ng tao na pagka may pera. Masaya ako basta may pera. Ayan. Masaya ako kapag kasama ko ang aking darling. Yes. Kaya masaya ako kapag May bagong sapatos. may bagong sapatos. Yung sinasabi mo
kapag kami kapayapaan, kapag kami pag-ibig, Seryoso na yan. yun yung mga seryoso na kung minsan, ay, sobrang mang seryoso yan. Pero, ang katotohanan, totoo naman nga, yung tunay na Kapayapa. tunay Nakagalakan. na kagalakan ay matatagpuan sa yung bang source ng tunay na kagalakan, ng kapayapaan. At ang tunay na source po ng kagalakan, kapayapaan, walang iba, kundi ang Diyos na nagbibigay nito. Yes. Diba? At kaya palagi po kami nagbibigay ng gabay mula sa salita ng Diyos. Dahil yung pong kasiyahan, yung pagpapangiti, hindi naman ibig sabihin kiniliti ka o na nasa harapan mo yung iyong mahal sa buhay. Kundi, naiintindihan mo, nalalaman mo na sa Diyos lahat magagaling yun eh. Ibig sabihin, kahit wala kang pera, kahit na Walang bagong sapatos. walang bagong sapatos, payak ang iyong pamumuhay. Kahit ukay lang yung damit. Oo, kumbaga hindi doon yung nagpapangiti sa'yo. Nagpapangiti sa'yo ay knowing the truth that comes from the Word of God, na hindi lahat ito ang pinanggagalingan, kundi knowing who God is at finding true and lasting peace in a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Ano masasabi mo doon? Ayun nga po. Pag ako po'y tinatanong, bakit daw po ako'y laging nakangiti? Hindi po ba daw ako napapagod? Kasi nga po sa Pero nakikita ko rin naman, umiiyak ka, pero nakangiti ka. umiyak na nakangiti. Ano po? Oo, parang Parang lupa. Ay, dulo. Batangas kami, Day. Ano? kami lang po yan. Ganun lang po kami mag-usap. So, ibig sabihin po ay kapag po, kaya ka po nakakangiti, may malalim pong pinagmumulan ang iyong kagalakan. Kasi pag ikaw po ay mababaw, madali kang maapektuhan ng mga bagay na nasa paligid mo. So, pero kapag malalim ang iyong relasyon sa Diyos at hindi nakasandig po sa mga bagay na pansamantala, ang iyo pong ngiti ay tunay, bagamat may nararamdam kang kirot. May kirot pa rin, may problema Yes pa po. rin. Normal po yun. Naiinis ka pa rin, nagalit ka pa rin. Pero, despite that, may you can still afford na ngumiti. Ay, salamat pa rin sa Diyos. Kahit Yes, ganito opo. yan. At you can still serve others. Ano po, hindi ka apektado ng mga ginawa ng ibang tao sa'yo o kaya ng nararamdaman mo. Dahil may true joy ka po sa iyong puso. Ayan. Ako napakaganda nung reflection na yun. At yun ang aming paalala sa ating mga kababayani na wag po nating gawing yung material na bagay ang magpapangiti sa atin, yung pagkakaroon ng maraming pera. Ang ating pong hangarin ay yung magkaroon ng tunay at personal na relasyon sa Diyos, kung saan doon makakamtan yung tunay na kagalakan, yung tunay na kapayapaan, at yun ang nais namin para sa inyo. Bago tayo magwakas na panalangin, gusto ko kayong i-lead sa maikling prayer na kung nais mong magkaroon ng tunay at buhay na relasyon sa Panginoon. Sumubay ka sa aking panalangin. Kaibigan, hindi mo kinakailangan pumikit ng iyong mata, or kahit saan ka man naroon, nasa bus, nasa jeep, nasa iyong bahay, sumunod ka sa panalangin ito na may pananampalataya. Panginoong Jesus, salamat po sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Dahil doon, ay yung tunay na kapayapaan ay pwede kong makamit. Narito ako ngayon. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ko na kayo'y namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. Binayaran mo, O Diyos, upang mapatawad ang lahat ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong pagpako o pagkapako. Binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita maging Panginoon ng aking buhay at tagapagligtas ng akin. Simula sa araw na ito, nais ko tunay na kapayapaan na
yung ibinibigay sa akin. Nais ko pong ngumiti, hindi dahil naubos na aking mga problema, ngunit nais ko pong ngumiti dahil nagdagalak ako na ikaw ang Diyos ng aking buhay. Salamat po. Kung aking panalangin, Amen. At Amen. Ako, sa inyo na nanalangin, naniniwala ako na kinausap kayo ng Diyos at patuloy kayong maghanap ng tunay na kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo. Kung nais niyong makipag-usap sa amin about what was shared to you, pwede ho kayong kumontak dito sa mga numbers na nakikita niyo. Pwede rin po kayong mag-email po sa amin sa ano nga ba ito? GFM Abroad. Tama nga ba? At gmail.com. No? At you can contact us also sa Facebook page natin. Meron tayong Facebook page sa Global Filipino Movement. At for counseling and assistance, you can also reach yung aming pong phones niyo. Partner, meron ko pa sasabihin. Yes po, at huwag niyo po kakalimutan na ang bawat ngiti ninyo ay magbibigay po ng kagaanan sa inyong puso. So ang Diyos, ang tunay na nagbibigay ng tunay na kagalakan. At hindi lang po, hindi ang material bagay. Bonus lang po yun. Bonus lang. Bonus po yun. Hindi po masama yun, pero hindi po doon na nakasalalay ang ating kaligayahan. Okay, wala na po kaming oras at nagpapasalamat po kami sa ating pong patuloy na pakikisama niyo po sa amin. At abangan niyo po kami muli sa susunod na linggo upang sa aming pong mga content. I-like niyo po ito at i-share din po ninyo. Right after this live streaming ay makikita nito sa Facebook page namin na pwede niyo pong itong panoorin or pwede niyo rin po i-share ito. Alright, magpapaalam na po kami pero bago kami magpaalam, amin pong binibigay sa inyo yung pagpapaalala. Mga kababayani, tandaan mong lagi, mahal ka ng Diyos. Yes po. So, salamat po. Salamat and God bless you. God bless you.